ang mga bata kung gusto ba nila ng isda na baon sa school. Kaya ganito na lang yung ginawa ko para naman hindi masyadong malansa yung isda pagkakainin na nila sa school, kasi syempre medyo nakakahiya din na mag-amoy isda yung mga bata. Kaya ayan, dinipon ko na siya. Tapos hinati ko pa yung pinagdalawa ko yung bawat kabila ang pisngi. Tapos ano ko na siya. Ayan. Medyo natatagalan ako mag-slice gawa nung yung balat ay medyo mahirap i-slice gawa ng makunat-kunat yung balat niya, guys. Pero masarap yung laman nito. Malambot talaga. Ayan pa nga. Bali, 3 nga pala yan in-slice ko. At pati si Kyle ay makapag-ulam din ng ganyan. So, ayan. Isa pa lang yan. Hindi pa ako nakatapos dun sa isa. Tinanggal ko na rin yung mga tinik-tinik niya at para nga pag kinain nila safe na safe sila sa tinik. Ayan. Tinabi ko lang din naman din yung tinik at may laman pa yun. Pwede pa natin yung luto ay isama sa pagluluto sa susunod. At sa halimbawa magsasabaw. Ayan. Pinagdalawa ko na nga. At habang ginagawa ko nga yan ay nakalimutan ko palang magsaing. Kaya binitawan ko muna yan. Samantala kong tinigil at nagsalang muna ako ng sinaing. So ayan, siguro medyo matagal talaga siya isa. Kailangan. Pero madali lang lutuin. Ayan, nilagyan ko na nga yan ng asin, paminta, at saka konting pampalasa para naman malasa yung ating isda. Tapos nilagyan ko din yan ng yung para siyang crispy fry. Pero iba yung tatak niya, nakalimutan ko eh. At ikukot ko din yan sa itlog mamaya para mas malambot yung isda. Ayan, sinausaw ko na ngayon sa itlog at breadcrumbs lang. At saka yung parang crispy fry. Hindi ko alam ang pangalan, nakalimutan ko. Ayan, nag-fried na nga ako. At nung tinikman ko naman ay okay naman ang lasa. Sabi nga ni Kay nagustuhan daw niya. Maghahanda na rin tayo ng baon. At nakaluto na natin yung kanilang babaunin sa school. Para hindi na sila pipila pa sa kantin or ako kaya naman ako para hindi rin ako magmadali sa lunch break. Pinabaonan ko na sila sa umaga.